Hindi bibigyan ng prangkisa ng Kongreso ang dalawang malaking telecommunication company sa bansa hanggat hindi naayos ang kanilang serbisyo. Ayon sa House Committee on Metro Manila Development, hindi sulit ang ibinabayad ng mga consumer sa kalidad ng serbisyong nakukuha nila sa telcos. Huwag muna natin siguro silang bigyan ng mga franchise hanggat hindi ho nila naayos ang mga problema natin. Ang Smart ay mayroong 65 million subscribers at 12,000 na cell sites, habang mayroon namang 64 million subscribers ang Globe na may 7,000 cell site. Ngunit ayon sa National Telecommunication Commission, isang cell site sa bawat 1,000 subscriber ang service ratio, kaya lumalabas na kulang ito upang maserbisyohan ng tama ang milyon-milyong subscriber. Balanse o hindi? Hindi po sir, kaputan. Okay. Smart, balanse o hindi? Same with Globe, Your Honor. That's why we're continuously... Hindi balanse. Bukod sa cellular scope service, kinuwestiyon rin ng mga mambabatas ang mga kinatawan ng kumpanyang Globe at Smart hinggil sa mabagal nilang internet service. Sa susunod na taon, mag-e-expire na ang 25 years na prangkisa ng Smart at Globe sa bansa. At kung hindi pa nila maayos ang problema, ay maaring hindi na sila makapag-renew. Noong nakaraang linggo, matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bubuksan niya sa foreign players ang telecom business sa Pilipinas. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.